Ang Nomad ay isa sa pinakamadaling travel eSIM na bilhin, pero madali ay hindi ibig sabihin tama ito sa lahat ng biyahe. Ito ay depende sa biyahe higit sa karamihan. Bago ka magbayad, may tatlong bagay kang dapat malaman. Paano talaga gumagana ang coverage ng Nomad? Ano talaga ang ibig sabihin ng unlimited dito? At isang checkout mistake na pwedeng maubos ang discount mo. Mabilis na disclosure. Ang ilan sa mga links sa baba ay affiliate links. Pwede akong kumita ng komisyon kung bibili ka, walang dagdag na bayad sa'yo. Hindi nito babaguhin ang layunin dito. Kung ang Nomad ba ay bagay sa biyahe mo. Sa dulo ng review na ito, malalaman mo kung paano talaga gumagana ang serbisyo. Malalaman mo kung ano ang check bago pumili ng plan at malalaman mo ang mga limitasyong dapat maintindihan ng mga bumibili. Higit sa lahat, kung sino talaga ang dapat bumili ng Nomad at kung sino ang dapat maghanap sa iba. At samahan mo ako sa checkout section, malapit sa dulo. May isang detalyeng dapat mong check-in bago ka mag-buy. Una, ang basic na ideya ay simple. Ang Nomad ay nagbebenta ng prepaid travel eSIM plans sa mahigit 200 destinasyon. May local plans para sa isang bansa at regional plans para sa buong lugar. Pipiliin mo ang bansa o rehiyon na bibisitahin mo. Tapos pipiliin mo kung gaano karaming data ang kailangan mo at kung ilang araw. Bilhin mo ang plan at automatikong may install ang eSIM sa iyong telepono. Ang app ay may direktang one-tap install o QR code. Ilang minuto lang ang kailangan, hindi na kailangang pumunta sa tindahan. May progress screen na makikita mo habang nag-i-install. Isa sa pinakamahalagang benepisyo ay hindi mo kailangang tanggalin ang iyong normal na SIM. Nananatili ang iyong pangunahing SIM sa telepono kasama ang iyong numero. Itatatakda mo lang ang Nomad line bilang ginagamit para sa mobile data. Ito ang madalas na pagkakamali ng tao kaya hindi kumokonekta ang data nila. Pagkatapos i-on yung mobile data at data roaming para sa eSIM na yon. Mukhang mahal ang roaming pero dito ganyan lang naaabot ng eSIM ang lokal na network. Kapag landing mo, lumipat sa Nomad data line at online ka na agad. May isang kondisyon, siguraduhing sinusuportahan ng iyong telepono ang eSIM bago ka bumili. Pero dito nagsisimulang maging mapanlinlang ang mga review ng eSIM. Ang magandang speed test sa isang lungsod ay hindi nagpapatunay ng anuman tungkol sa iyong biyahe. Ang Nomad ay walang sariling mga tower. Kumokonekta ito sa pamamagitan ng mga sinusuportahang lokal na network. Kaya ang makukuha mo ay depende sa destinasyon at sa network ng plano. Depende rin ito sa congestion at sa iyong device. Kaya sa halip na itanong kung mabilis ang Nomad, magtanong ng mas magandang tanong. Anong network ang ginagamit ng planong ito sa pupuntahan ko? At narito ang magandang balita, sinasagot ito ng Nomad sa pahina mismo. Buksan ang destinasyon at basahin ang linya sa itaas ng mga plano. Sa Japan page, nakasulat na kinokonekta ka ng Nomad sa KDDI o SoftBank. Iyan ang linya na hahanapin mo at tumatagal lang ng mga 10 segundo para suriin. Kung sinusuportahan ng iyong telepono at lokal na network, nag-a-advertise ang Nomad ng 4G at 5G. Sinusuportahan ang hotspot at tethering, kaya magagamit ng laptop ang parehong plano. Pero walang iisang global na speed na tumpak na naglalarawan sa bawat Nomad plan. Ngayon, ito ang parte na maingat na titingnan ko kung gumagamit ka ng maraming data. Ang unlimited plans. Parang full speed data buong araw nang walang pag-iisip ang dating ng unlimited. Hindi iyon ang ibig sabihin nito. Ang unlimited plans ng Nomad ay may fair usage policy na nakasulat sa detalye ng plan. Sa plan na ito, kapag lumampas ka ng 2 GB sa isang araw, babagalin ang speed mo sa 5 and 12 kilobits. Sinasabi nito na hanggang 24 na oras lang bago bumalik ang full speed. Kaya huwag kang pumili ng unlimited plan dahil lang sa salitang unlimited. Buksan ang detalye ng plan at basahin ang daily allowance bago ka bumili. At habang nandoon ka, tingnan din ang validity at activation. Para sa karamihang plans, maaari kang bumili at mag-install ng eSIM bago ang iyong biyahe. Nandoon lang ito, hindi pa nagsisimula at hindi tumatakbo ang orasan hanggang hindi ito kumokonekta. Binibigyan ka ng Nomad ng 60 araw para i-activate ang standard plan pagkatapos mong bilhin. Kung iiwan mo ng mas matagal, automatiko itong i-activate sa ika-60 araw kahit nagbiyahe ka man o hindi. Ang Thailand ang eksepsyon na kailangan mong malaman. Ang mga Thailand plan ng Nomad ay espesyal. Ina-activate ang mga ito sa sandaling i-install mo ang mga ito. Kaya i-install ang Thailand plan pagkatapos mong lumapit, hindi isang linggo bago ka lumipad. May isa pang dahilan para basahin ang mga detalye ng plan bago i-activate ang anumang bagay. Mga refund. Ang Nomad ay humihingi ng mga refund request sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng pagbili. Kung hindi mo ba na i-install ang eSIM at hindi ba lang na-activate ang plan, maaari itong i-refund ng buo. Sa sandaling ma-activate ang plan, sinasabi ng Nomad na hindi nagarantisado ang buong refund. At ang ilang mga plan ay hindi talaga maaaring i-refund. Bawat unlimited plan, ang Thailand 50GB plan, UK Voice Plans at ang Europe Nomad Pass.
May isa pang clause at mahalaga ito para sa discount code sa video na ito. Kung bumili ka gamit ang discount code, ang plan ay non-refundable kapag na-install o na-activate na ito. Kaya kung mahalaga sa iyo ang flexibility ng refund, suriin ito bago ka pumili, hindi pagkatapos mong lumapit. Kaya para kanino talaga ang Nomad? Pinakaangkop ito sa manlalakbay na mas pinahahalagahan ang kaginhawaan kaysa matipid sa bawat sentimo. Gusto mong ayos na ang koneksyon bago pa man magsimula ang biyahe. Gusto mong panatilihin ang iyong normal na SIM at numero sa telepono. Gusto mo ng prepaid data nang hindi na kailangang maghanap ng tindahan pagdating mo. Marahil bibisita ka sa ilang bansa at isang regional plan na ang sumasaklaw sa lahat. O kailangan mo ng hotspot para mapakain ang iyong laptop o tablet. Sa mga sitwasyong iyon, talagang kaakit-akit ang proseso. Piliin ang plan, i-install ito, dumating at kumonekta. Ngunit ikukumpara ko ang ibang option kung kailangan mo ng garantisadong lokal na numero at tawag. Huwag ipagpalagay na may ganoon sa bawat plan. Ang plan na ito mismo ay nagsasabing data lang, walang tawag o text. Ikukumpara ko rin kung marami kang naubos na full speed data araw-araw. O kung matagal kang mananatili sa isang bansa ng ilang buwan. O kung hindi ginagamit ng plan ang network na gusto mo sa iyong destinasyon. Tandaan, magandang eSIM provider at pinakamahusay na plan para sa biyahe mo. Dalawang magkaibang tanong iyon. Ang pangalawa ang mas mahalaga. At bago ang hatol, narito na ang checkout checklist na ipinangako ko sa inyo. Pumili ng tamang plan, kalahati lang iyon ng trabaho. Kailangan mo ring suriin ang iyong diskwento bago magbayad. Ito ang 6 na bagay na titingnan ko bago bumili ng kahit anong Nomad plan. 1. Compatibility. Siguraduhin ang eksaktong telepono mo ay sumusuporta ng eSIM. 2. Destination. Kumpirmahin na talagang saklaw ng plan ang bawat bansang pupuntahan mo. 3. Network. Tingnan kung anong lokal na network ang nakalista para sa destinasyon mo. 4. Data. Alamin kung sapat na ang fixed plan o kailangan mo talaga ng unlimited. At kung pipiliin mo ang unlimited, basahin muna ang Fair Usage Policy. 5. Activation at refund rules. Lalo na kung nagbibili ka ng maaga o isa sa mga Thailand plan. At 6. Promo eligibility. Maraming kategorya ang hindi kasali sa promo ni Nomad. Nakalista ito sa app. Mga planong nasa sale na, mga planong wala pang $5, unlimited plans, add-on data, at ilang particular na alok sa Thailand. Makikita mo ito sa shop page. May on-sale tag na ang ilang mga plano. Kaya huwag pumili ng mas masamang plano dahil lang gusto mong gumana ang kupon. Piliin muna ang tamang plano tapos tingnan kung may diskwento. Kaya sulit ba ang Nomad eSIM? Para sa tamang manlalakbay, oo. Pinakamalakas ang Nomad kapag gusto mo lang ng simpleng prepaid data sa ibang bansa. Malawak na coverage, regional plans, madaling i-install, at may hotspot support kaya maginhawa. Pero hindi ko sasabihing ito ang pinakamahusay para sa bawat biyahe. Depende sa destinasyon ang kalidad ng network sa bawat pagkakataon. Kailangang suriin ang fair usage policy ng unlimited plans. Magkakaiba ang mga patakaran sa activation at refund bawat plano. At kung kailangan mo ng lokal na tawag o napakalaking daily data, mas angkop ang iba. Kaya simple lang ang aking hatol. Gamitin ang Nomad para sa kaginhawaan, pero piliin ang tamang plano, hindi lang ang brand name. Kung natapos mo na yung checklist at bagay ang Nomad sa trip mo, nasa baba ang link ko. Piliin ang plan na talagang bagay sa trip, tapos punta sa checkout page. Sa kanan, makikita mo ang promo code box. I-type ang checklist 10, tapos pindutin ang apply. Panoorin mo ito kasi ito ang buong punto ng video. Sabi ng badge 10%, sabi ng linya, sa baba 15%. Pero ang binawas talaga ng checkout ay 8%. Naging $9.20 ang $10. At iyan ang totoong numero. Kaya huwag magtiwala sa badge. Basahin ang total. Isa pa, ilagay ang code bago mo tapusin ang bili. Sabi ng Nomad, hindi na pwede ang promo code pagkatapos mong magbayad. At isang beses lang gamit ang promo code kada account maliban kung iba ang sabi. Ganon din sa app. Dapat makita ang discount bago mo i-confirm. Kaya gamitin ang link sa baba. Piliin ang plan na bagay sa trip at i-enter ang checklist 10. Tapos siguraduhin kita ang discount sa total bago magbayad. Ingat sa biyahe.